Pinangunahan ni isang bayan convener Howard Calleja ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang payagan ang paglalabas sa publiko kung paano ginamit ang pamahalaan ng confidential funds. Kasama si retired Justice Antonio Carpio sa mga abogado, law students at mga pari na tumatayong petitioner. Hiling nila sa korte na utusan si Vice President Sara Duterte, Kongreso at Commission on Audit na ibigay sa kanila ang hinihingi nilang mga dokumento kung paano ginamit ng opisina ni Duterte ang confidential funds nito noong 2022. This boils down to public funds are being used for a confidential purpose. Even if it's confidential, the Constitution says the people have a right to know and the public officials have a duty to fully disclose unless there is a law providing for reasonable limits. Wala namang batas. Ang pinapakita nila yung executive order ni former President Duterte, Executive Order number 2, at saka yung joint circular ng COA, hindi naman ito batas. Public trust po ay napakahalaga ngayon, kaya alam natin kung paano ginamit yung pera, walang duda ang mga tao. Kaya lang parang hindi po ganun yung kanilang reflex. Nagmamadali silang itago. Noong October 17, nagpadala ng isang demand letter ang mga petitioner sa Office of the President, Office of the Vice President at iba pang opisina para humingi ng kopya ng mga dokumento na may kinalaman sa paggasta sa confidential funds. Pero tinanggihan ito ng OVP dahil ang mga dokumentong hinihingi raw ay sakop ng exemptions sa right of access to information na nakapaloob sa Executive Order number 2 noong 2016 at Joint Circular number 2015-01. Gate ang petitioners, hindi batas ang mga ito na ipinasa ng Kongreso. Nalulungkot lang ho ako kasi ginagamit po yung Joint Circular para maitago yung information na kinakailangan ng taong bayan. So nandito ako ngayong tanghali para sumama sa spirit at saka sa paniniwala na it is high time to revisit the audit guidelines. Yung EO2 was passed because of the Public Information Act. Di ba? So, nung lumabas yung batas na Public Information Act, ibig sabihin, di ba, nagdiwang tayo, pininabas yung batas, Public Information, para bang, okay, we can ask anything. Kaso kung titingnan mo yung after nung lumabas yung batas, naglabas ng EO si former President Duterte at isa sa mga exemption dito, in-exempt niya yung confidential and intelligence fund. Argumento ng mga petitioner dahil walang exception na binibigay ng isang batas, ang kabiguang bigyan sila ng mga dokumento tungkol sa confidential funds ay paglabag sa constitutional right to full public disclosure at right to information on matters of public interest. Wala pang pahayag sa ngayon ng OVP, COA at ang Kongreso. May nauna ng petisyon na inihain sa Korte Suprema upang ipadeklarang unconstitutional ang paglipat sa 125 million peso confidential funds sa OVP. Anjo Alimario, CNN Philippines.